Patuloy na tinututukan ng BIR ang mga nagbebenta at bumibili ng mga pekeng resibo. Bukod sa mga naihain ng kaso ay inaasahan naman na sa mga susunod na linggo may lalabas pang mga kaso laban sa mga malalaking kumpanya na gumagawa o tumatangkilik dito. Si Creslyn Catarong magbabalita. Noon pa man, marami ng mga negosyo o establishmento ang nag-i-issue ng mga pekeng resibo. Kasabay nito ang matagal na ring pag-ooperate ng mga nag-iimprinta nito. Hindi naman sana magtatagal ang iligal na gawain ito kung hindi sila tinatangkilik ng mga kumpanyang nandaraya sa buwis. Sinabi ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. na marami nang naisampang kaso ang ahensya sa Department of Justice kaugnay ng tax evasion kung saan sangkot dito ang mga malalaking kumpanya. Binigyang diin ni Lumagi na isa ang issue ng ghost receipts sa tinututukan ng ahensya dahil malaki anya ang nawawalang koleksyon ng gobyerno dahil dito. Sa katunayan, nasampahan na anya ng kaso ang parehong buyers at sellers ng mga naturang pekeng resibo. At pati din nakapagsampa tayo ng kaso sa accountant na tumutulong na gawin ito dahil kung wala naman yung mga accountants na ito-tolerate ang ganitong practice ay hindi rin nila magagawa yan ng mga kumpanya na gawin ito. Base sa naihain ng kaso ng BIR noong 2024, ani Lumagi, tinatayang aabot sa 1.7 bilyong piso ang tax liabilities na nakasuhan na. Ang ibang nasampahan ay pending sa DOJ at mayroon na ring nasampahan sa korte lalo na sa issue ng ghost receipts. Inaasahan naman ng BIR na sa susunod na mga linggo may lalabas pang mga kaso laban sa mga malalaking kumpanya na bumibili ng pekeng resibo. Nahuli ng BIR ang kalakarang ito simula December 2022 at agad kinasuhan. Tinutukan natin lahat ng mga nakuha nating mga resibo doon at pinamonitor natin yung mga kumpanya na nagbebenta nito at yung mga buyers din, nakita natin yung database at ngayon, syempre tinitingnan din natin, binibisita natin ngayon lahat ng mga establishmentong nag-i-issue nito para nako-confirm natin na talagang walang commercial transactions or wala naman talagang negosyo itong mga kumpanyang to. Bukod sa mga gumagawa ng ghost receipts, isa rin sa tinututukan ng BIR ang mga nagbebenta ng illegal na vape products kung saan naging agresibo ang ahensya sa pagsasagawa ng raid sa mga warehouse nito. Tinungo rin ng ahensya ang mga retailer kung saan nasa halos 1,000 establishmento ang na-inspeksyon nito noong ikalawang bahagi ng nakaraang taon. Yung mga nahuli natin nung mga bandang December ay pine-prepare na rin natin yung mga kaso laban sa kanila at so siguro ngayong first quarter meron tayong sasampang maraming kaso laban sa mga illicit vape traders. Kaya naman siguro sana naman ay magsilbing leksyon ito na wag na nating tangkilikin ang mga illicit vape products. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslyn Catarong, SMNI News.